Sa ikalimang araw ng all-out offensive ng militar laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, napasok na mga sundalo ang isang hininalang training facility ng mga kalaban sa Maguindanao. Saksi si Cedric Castillo. Pasado alas 5 ng madaling araw nang makaengkwentro ng mga sundalo ng gobyerno ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf sa Lamitan, Basilan. Nakatakas ang mga bandido pero may naiwang mga baril, droga at mga material sa paggawa ng bomba. Operasyon din kontra Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu naman ang dahilan upang lumikas sa Barangay Lati ang may 60 pamilya mula Barangay Buhanginan. Habang sa Maguindanao naman na isinailalim na sa state of calamity dahil sa pagtugis sa BIFF, maagang nag-operate ang Philippine Army. Pinasok ang hinihinalang training facility ng grupo sa Barangay Kitango sa bayan ng Datu Saudi Ampatuan na isang madrasa o Arabic school na sira ang mga dingding at mga silya. Na-clear na ito bago namin pinuntahan. Doon may na-recover na antena at iba pang communication device, gayon din ang mga uniforme at tripod ng machine gun. May nakita ring dextrose na walang laman, indikasyon daw na posibleng may sugatan sa hanay ng BIFF. Ayon sa isang source sa military, sa harap nitong paaralan ay isa sa mga bahay daw na ito pinaniniwalaan na bahay ng isang commander ng BIFF. Pagkatapos ng operation, wala kami makitang bakas ng pagpasok ng military sa area na ito maliban dito. Walang makapagsabi kung kanino ang bandolier na ito at kung ang nakaiwan ba ng gamit ay militar o ibang grupo. Ayon sa ilang sibilyan, maging sila ay hindi na lumalampas sa makitid at masukal na bahaging iyon. At kung dito nakatira si Commander Karyala ng BIFF na target noon ng Army, walang makapagsabi sa amin maliban marahil sa lalaking ito. Pero taga dito po siya? Minsan-minsan lang yan. Pumupunta dito? Ay, matagal na. 5 araw na ang all-out offensive ng militar laban sa BIFF. Pero kahapon lang daw nakatanggap ng tulong ang mga bakwit o lumikas na residente sa Sharif Agwak. Ang 3 kilo ng bigas, 4 na supot ng noodles at 3 lata ng sardinas kada pamilya. Hindi na raw ulit nasundan. Ayaw namin magbakwit, ma'am, pero ito ang nangyari. Sana namin kunin ang pagkain namin. Sana kunin ang gamot namin. Wala. Nagsabi na ang DSWD na may mga pagkain at iba pang kailangang tulong ang naibigay na para sa ilang bakwit. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Social Welfare Office ng ARMM para maibigay sa mga lokal na pamahalaan ang tulong. Ang pagtugis sa BIFF, kasunod pa rin ng Oplan Exodus sa Mama sa Panong Maguindanao, target at napatay ang international terrorist na si Marwan. Pero 44 ding SAF troopers ang napatay. Dahil dyan kaya nalagay sa alangan ang Bangsamoro Basic Law na susi raw sana para mas masiguro ang kapayapaan sa Mindanao. Paniwala ni Senador JB Ejercito, hindi maipapasa ang BBL bago ang huling sona ni Pangulong Noynoy Aquino. Habang sa Kamara, may mga nagsabi ng hindi ipapasa ang kasalukuyang bersyon ng BBL na isinusulong ng palasyo. Sa kabila niyan, tiwala pa rin ang Malacanang na maipapasa pa ito. Pakiusap nito sa mga mambabatas. Intindihin naman natin yung buong sustansya ng ating inihahain na BBL. At ang kanyang panawagan lang naman sa mga mambabatas is don't dilute. Don't dilute to such an extent na para bang nawala na yung sustansya noong CAB at yung FAB. Mula rito sa Maguindanao, ako si Cedric Castillo ang inyong saksi.